Good day, welcome to my channel, Apollo Manlawe. May narinig tayo na bagong balita. Ilang oras lang nakaraan na ang vlogger na si Mima Alicia ay nabaril sa Caloocan. Ito nga, makita natin, alam natin yung mga vloggers. Meron tinatawag na DDS vloggers, meron tinatawag na PBBM vloggers. Ito si Mima Alicia ay isa sa mga PBBM vloggers. So isang aral ito sa lahat ng mga vloggers na kung mag-comment kayo siguro sa katotohanan lang. Hindi pwede yung magbintang ka at pasobra-sobra ang salita mo. Iwasan din natin na talagang makasakit ka rin talaga. Sabihin mo lang yung kailangan mong sabihin. Huwag masyadong i-inject yung may mga vlogger kasi na talagang emotional. Yung galit nila, hindi mo alam kung saan ang galing, hindi mo alam kung saan nahugot. So kung tingnan natin yung mga nakapost dito sa Facebook, 2 hours ago, the Daily Netizens, pro BBM vlogger na si Mima Alicia patay matapos umanong pasukin at pagbabarilin sa loob ng kanyang bahay sa Caloocan. So pinasok pala talaga ito siya at pinagbabaril sa kanyang bahay. Masakit isipin kasi matapang masyado yung killer niya. Masakit isipin kasi sinabi na safe place na daw ang Pilipinas. 3 hours ago, RIP Mima Alicia. Galing ito kay Alfred Mark Guzman. Ito isang post din niya. Isang video post ni Alfred Guzman. Then we have PBBM, Pilipinas Bagong Bansa, maunlad. Nakikiramay kami, rest in peace. Mima Alicia, isang vlogger. So, maaring totoo na ito kasi marami nang nagsabi. 1 hour ago, Northern Samar News and Information, a vlogger named Mima Alicia from Lawang, Northern Samar is reported to have been shot and killed in Caloocan. Taga Samar pala ito si Mima Alicia. Then we have Team 30, Justice for Mima Alicia. 1 hour ago. We have also Ballpoint Man 2.0. Pinasok ang bahay ni Mima at pinagbabaril ang kaibigan nating vlogger. Then we have the Free Thinker, RIP Mima Alicia. Impeach Sara now. Yun ang nasa post niya. Nandun si Mima Alicia. RIP Mima Alicia from ABS-CBN News Updates. Isa pong pro-admin content creator na si Mima Alicia binaril sa ulo pala siya binaril sa Caloocan City ayon kay Takeru Miyamoto. Ang ibinabalita ng abogado ni yun na, sa Caloocan, sa ulo pala binaril si Mima. Then we have Rain Silver, paalam Mima Alicia, siguro kaibigan niya ito na vlogger. Then we have Bagong Pilipinas Chronicles, pinakamataas na pagpubugay kay Mima Alicia. Ngayon, lahat ng pinaghirapan mo na sayang na kasi wala ka na. Pro Filipinas, paalam Mima Alicia, hanggang sa muli. Hustisya para kay Mima Alicia, Kiss FM 103.7 Dins Katarman. Sa summer ito. Giancarlo Tomas Garbo, breaking news, Alicia pinatay. Justice for Mima Alicia. So sikat pala talaga ito si Mima Alicia. Di lang natin masyado alam kasi di naman tayo sikat na vlogger. So, di natin masyadong nakikita. May pakialam ako
PBBM supporter binaril di umano at robbery ang motibo. Robbery daw ang motibo. Maari. PBBM defenders, nakakalungkot ang sinapit ni Mima Alicia. Sipin mo na baril sa ulo sa loob ng bahay. Parang nagbaril kayo makita kapasok. Oo, matapang. Kung magnanakaw yun, maaring adik siguro yun. Baka wala sila. Radyo Bandera Katarman. PBBM vlogger na si Mima Alicia pinatay. Wala siya upo sa balay niya? Hindi rin natin alam kung may kasama siya sa bahay. Ako nakasulod yun, no? Zamira, Langga, Online, Tita Mia, Ungod ini. RIP Mima Alicia. Yun, Madam Bruja, if speaking for truth is silence, no one is safe. Justice for Mima Alicia. Yan nga ang masakit kung mga vlogger ka. Hindi ko alam kung magkano din itong kinikita nila sa ganitong estilo ng pagbablog. Tayo naman, nagbablog tayo, di naman tayo tumitira ng mga tao sa atin kung ano yung naramdaman lang natin, kung ano yung katotohanan, doon lang tayo. Hanggang doon lang, walang tirahan ng tao, walang insultuhan. Ilordino Ofima, breaking, patay na sa pamamaril ang vlogger na si Mima Alicia. Parang may nakita pa ako noong mga post nito ni Mima na parang nag-breakdown siya. Nakita ko yun noon, pero noon lang yun. Hindi ko naman sinusundan yung mga post niya. So, isang aral sa lahat ng vloggers, siguro may limitasyon tayo sa ating ginagawa. Wala lang masyadong personalan, walang insultuhan sa mga bagay-bagay na hindi kasama, hindi kasali. Tapos yung sabihin lang yung katotohanan. Pawang katotohanan. So hanggang dito lang ating vlog. Isang malungkot na pangyayari sa buhay na isang vlogger na pinatay dahil siguro sa kanyang pinaglalaban, dahil sa kanyang mga videos, o kaya dahil nanakawan sila at nakita niya yung magnanakaw. So, pakinggan lang natin kung anong update sa kasong ito. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.